ako si Princess Joy Tope, taga San Bartolome po. HRM student po, third year na po sa Our Lady of Lourdes. Scholar po ako ni Ate Roslyn mula noong 2023 po hanggang ngayon. Papa ko po, nagta-tricycle driver, tapos yung mama ko po is manicurista. Minsan po, hindi po sapat yung kinikita nila para sa pang-araw-araw namin. Kasi hindi naman po lagi may linis po si mama, hindi po lagi may biyahe po si papa. Nung nag-pandemic po si papa, humina po yung niya sa mga service. Kasi ngayon po may mga sasakyan na po yung mga siniservicean niya, kaya hindi na po nakakapag-service si papa sa mga school. Minsan po, nanghiram kami sa kapitbahay ng pera para may pangkain din po kami. Minsan po, bigay po sa mga barangay, ganun. Mga delata, ganun. Ayun na lang din po yung kinakain namin. Sa sobrang hirap po talaga nun, halos wala po talaga. One time po, parang sabi ni mama na, wala akong service ngayon. Si papa din po, wala din pong biyahe. Paano yan? Anong kakainin natin? Parang may nakita po si mama sa lagayan namin ng isang sardinas po, tas 4 po kami. Ang iniisip ko lang po kasi lagi yung parents ko po. Sobrang bigat po kasi matanda na rin na po sila mama. So, dapat ako na yung nag-aano sa inyo eh. Kumbaga ako na yung nagsusustento, ako na nagbibigay. Pahinga na kayo eh. Nung bago mag-pandemic, okay po kami. Okay yung mga kinakain namin. Pero nung pandemic po, parang sobrang hirap po. Naano ko sa sarili ko na naranasan namin to, ayoko nang maranasan pa ulit. Kaya po ako ng scholar kay ate para bawas din po sa gastusin namin sa bahay. Nung bago po ako mag-apply ng scholar, may utang po kami sa school. Nagkautang po kami dahil nga po sa wala pong pambayad si mama kasi sunod-sunod din po yung bayarin sa upa, sa kuryente, tubig. Then sabi ko, sige, ipupurso ko na po na kahit anong requirements yan, bibigay ko lahat. Kahit mapagod ako, kakabigay, okay lang. Basta alam ko yung magiging kinalabasan. Dati pa po kasi, solid Roslyn na po ako. Laman ko po nun, sabi natin Roslyn na manalo matalo, mayroon akong foundation at mayroon akong pa-scholar. Then nung nag-apply po ako, sabi ko, ay ganito lang pala, ang bilis lang po ng process pag nagpasa na ng mga papers. Then, nagulat na lang po ako, tumawag sa akin. Ayun nga po, natanggap daw po ako sa scholar. Sa case naman ni Princess Joy Tope mula sa Barangay San Bartolome, na nag-aaral siya ngayon sa isang private school within dito sa District 5, Quezon City. And syempre, hindi naman din sapat yung kinikita ng kanyang magulang para mabigay yung kanyang pangangailangang pinansyal sa pagbabayad sa paaralan. So, ang ginagawa dito ng Roslyn Foundation, yung natitira niyang balance sa kanyang pag-aaral, sa kanyang eskwelahan, ay sinagot na ng Roslyn Foundation para makapagtapos siya ng pag-aaral. Si Princess Joy kasi 1 year na lang, graduating na siya. So, sayang naman kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon makatapos. Pangarap din naman kasi ni Princess Joy na makasampa ng barko pagkatapos makakuha ng experience dito sa mga hotels dito sa ating bansa. Actually, hindi talaga basihan yung grades para maging qualified o mabigyan ng opportunity sa mga pang-edukasyon na programa. Kasi kapag binigyan natin ng atensyon yung mga mag-aaral na to, willing sila, yung willingness, yung dedication, and yung inspiration nila to do more and to strive for the better, makikita natin hindi lang dun sa lens ng grades na hinahanap usually ng mga iba't ibang offices and agencies. Tuwan-tuwa po si mama. Nabayaran din po yung utang sa school dahil po doon. Kasabay po nung tuition ko din po. Nakahinga po sila ng maluwag. Kasi alos malaki rin po yung utang namin sa school. Sabay pa po ng tuition. Kada sem po, hindi na po kami nag-iisip ng ibabayad kasi meron na pong Ate Roslyn. Ito pong foundation na to, sobrang laking tulong po sa akin as a student po. Para sa family ko rin po, para makapagtapos po ako ng pag-aaral ko. Para mapalitan ko po yung sakripisyo ng magulang ko para sa akin. Sila lang po rin yung nagpapalakas sa akin para sa pag-aaral ko. Kasi lagi po niya sinasabi sa akin na hanggat may nagpapaaral sa'yo, mag-aral ka ng mabuti. Kahit si Ate Rose po, nakausap niya ako last time. Sabi niya, kamusta pag-aaral mo? Sabi ko, okay po. Ang pinakamababa ko po is 1.75. 1.50 po, 25.
Ate, thank you so much po, sabi niya. Ito, sabi ko sa'yo, hanggat may nagpapaaral sa'yo, mag-aral ka. Sa totoo lang, wala talaga tayong nire-require pabalik, no? Kapag nakatapos sila ng pag-aaral, kapag naibigay na ng Roslyn Foundation yung support sa kanila. Ang gusto lang ni Ate Roslyn makapagtapos sila, makamit nila yung pangarap nila. And kung magkaroon man ng pagkakataon na makapag-volunteer sila sa Roslyn Foundation, maging instrumento din sila ng pagtulong sa kanilang kapwa. Actually, si Ate Roslyn, bago din naman niya marating yung kanyang pinapangarap ngayon na estado ng buhay, scholar din siya ng mga Agustinong Pare at track and field scholar din siya. So, nung siya na ay ngayon yung may kakayahan makatulong, ginawa niya ito sa mga kabataan at sana yung mga kabataan na natulungan at patuloy na tinutulungan ng Roslyn Foundation ay maging instrumento rin sa hinaharap. Form, andito Yung buhay po namin ngayon, lumuwag po. Parang masasabi ko pong malaking tulong yung nangyari sa amin ngayon. Iisipin na lang namin sa pagkain, sa pambaon. Hindi na po namin iniisip yung magbabayad tayo sa school. May utang tayo sa school, hindi na namin iniisip yung ganyan. Si mama po, nagpapa-order po siya ng mga merienda po, like mga kutsinta. Tumutulong po kay mama. Minsan ako po yung namamalengke, tapos naghihiwa po ng mga kailangan niya po sa ingredients, ganun. Pag alam ko pong magpapasok na po ako, bibili na po ng mga gamit. Nag-chat po ako sa mga classmate ko na, uy, order naman kayo ng ganito sa amin, ganito, ganyan. Marami naman po silang ma-order, kaya nakakakuha po ako minsan ng pambiling gamit sa school, pang pamasahe po. Bilang beneficiary na scholar ni ate, hindi po masasayang yung tulong na binigay niya sa akin. Mapapangako ko po sa sarili ko ngayon na pag nakapagtapos na po ako naman po yung tutulong sa iba. Kumbaga, ibabalik ko lang po yung tulong na binigay sa akin, ibabalik ko din po sa iba.